Dapat po kasi i-declare talaga lahat ng dapat i-declare. So yung family members, mandatory yun na kailangan mo siyang i-declare. Anak mo, common law partner mo, etc. Yun nga lang din po, pag may common law partner na yung anak nyo na sinasama nyo bilang dependent, hindi na siya dependent kasi kumbaga excluded na siya dun sa definition kasi dapat yung dependent nyo walang asawa or walang common law. So kung tutusin nga, hindi na siya dapat isama doon sa application nyo. Hindi na siya magiging PR. So again, medyo complicated po yung ganyang sitwasyon. So I would suggest na kung nandyan kayo, magpa-consult na po kayo. Ayan, may additional information. Pagkakaalam po kasi namin noon, baka maapektuhan ang processing ng panganay namin sa application for PR. Ano po ba ang magandang gawin para makasama na ng anak ko ang mag-ina niya po? So, very common nga po yan din talaga. So, tama yung hinala nyo kasi may epekto talaga yon. In the sense nga na, as I mentioned earlier, kung yung anak nyo may common law partner, hindi na siya dependent, hindi na siya may isasama. Pero depende nga din sa definition kasi ng common law partner. Nagsasama sila bilang mag-asawa and dapat for at least 1 year yung pagsasama na yon. So kung nasa level kasi na sabihin nating boyfriend, girlfriend, hindi yun common law. So kung ganun lang yung sitwasyon nyo, kunyari nagkaanak lang kayo, pwede naman yun na nagkaanak kayo, pero yung samahan nyo hindi pa ganun kalalim, hindi pa kayo nagsasama. You don't treat each other as husband and wife, for example. Pwede pa yun Doon sa ganong sitwasyon, dependent pa rin siya, kahit may anak na siya. Again, case-to-case basis yan. Kaya nga din, I'm saying na pag nasa ganyang sitwasyon kayo, it's best na magpa-consult kayo kasi kailangan natin makita yung kaliit-liitang detalye ng relationship para nga din mabigyan kayo ng tamang advice. Ano ba ilalagay nyo doon? Common law or hindi?